kay ka. Bye-bye. Oy, baka. Ay, hilak. Tulog kaya luwa, oh. Ang bakang ito hindi raw mapigilang maluha. Nung ibigay na siya ng kanyang amo sa taong pinagbentahan sa kanya. Ang kawawang baka, eto at parang natulala pa. Luha nga ba ng kalungkutan ang nadarama ng baka? Kumusta na kaya ang baka? Napatahan na kaya siya? Ay, hilak. Ang baka sa video ay si Brownie, 1 taon at 4 na buwang gulang na. Si Brownie tila nalungkot daw nang tinurn over siya ng kanyang amo sa bagong mag-aalaga sa kanya. Bigla raw itong naging emosyonal at napaluha pa. Nakita niyo po yung baka umiiyak? Ano po ang mensahe niyo doon sa bakang umiiyak? Ano po ang mensahe niyo sa baka umiiyak? Para sa akin, mensahe ko sa mga baka, sana hindi na pinapatay yung mga baka. Kasi kawawa naman sila, may buhay sila. Kuha raw ang video ng dating amo ni Brownie na si Jmar nung oras ng pamamaalam niya sa alaga. Maging siya raw ay nagulat sa nasaksihan niyang reaksyon ni Brownie. Malungkot siya pagbenta ko sa kanya dahil siguro sabi sa isip niya, kaya siya siguro umiyak. Nakita niyo talaga ang luha niya. Masakit, syempre may puso at nakita mo umiyak ang aking baka. Si Brownie raw ang pinakamaamo at pinakamabait sa mga alaga niya. Kinakausap ko siya, sinasabihan na uminom ka na marami, kumain ka na marami para lumaki ka at lumakas. Si Brownie talaga ay parang parte na siya ng aming pamilya. Kaya hindi rin naman daw madali ang naging desisyon ni Jmar na ibenta si Brownie. Ang pakiramdam ko nung pag-alis niya ay para ding tutulo ang aking luha pero pinigilan ko lang dahil maraming tao. Kinailangan daw ibenta si Brownie para sa pagsisimula ng panibagong kabuhayan ni na Jmar. Ang mga luha ni Brownie, labis daw na nagmarka kay Jmar. Naniniwala talaga ako, syempre, na malungkot si Brownie dahil kung hindi siya malungkot, hindi ka iiyak. Kaya biglang nagbago ang isip niya at gusto na niyang bawiin ang alaga. Namamiss ko na ang baka ko. Tuwing pagtulog ko ay iniisip ko siya. Makakabalik pa nga kaya si Brownie sa piling ni Jmar? Alam niyo bang hindi lang para aso ang may kakayahang ma-attach o maging close sa tao, pati baka rin. Kapag madalas to kasama at inaalaga ng isang tao ang baka, nasasanay at nakakabuo rin ng familiarity at attachment. Kaya kapag nahihiwalay sila sa nakasanayang amo o paligid, posible rin silang ma-stress at mag-iba ng kilos. Matalas daw kasi ang memorya ng mga baka. Kaya nila makilala at maalala ang mga taong madalas nila nakakasama, lalo na kung mabuti ang trato sa kanila. Dahil sa viral video, marami nagsabing tila nalulungkot o napapaiyak ang baka. Pero posible nga ba itong mangyari? So it's very highly likely that because of the social bonds and friendship na nabuo niya dito sa kanyang human, ay pwede na dahil doon kaya siya parang lumuha o naka-feel siya ng sadness or ng fear or ng separation anxiety. Nakaka-remember sila ng positive and negative na experiences. May ability sila na mag-express or maka-feel ng joy, ng fear, ng anxiety, ng mga ganong emotions. Matapos makipag-usap ni Jmar sa kaibigang pinagbentahan, pumayag din itong ibalik sa kanya si Brownie. At ang araw ng interview namin, ang siyang araw din ng pag-uwi ni Brownie kay Jmar. Hindi ko na po ito ibibenta, aalagaan ko po ito, papalakihin. Dahil napakabait po talaga ng baka na ito po. Naku Brownie, baka naman may tears of joy ka pa dyan ha? Patunay na kapag may pinagsamahan, mapatao man o hayop, mahirap talagang magkalimutan. Nasiyahan talaga ako sa pagbabalik ni Brownie. Dami mong alam, Kuya Kim!